I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair. Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. Eto mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Now, Mr. Abante, anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo sumunod sa iyo ang tao kung hindi paparusahan mo. Mga kabayan, muling umani ng batikos at negatibong reaksyon mula sa netizen ang naging asal itong si Congressman Bienvenido Abante. Ito ay matapos ang ginawang pagdinig kahapon sa Kamara kung saan ay pinatawag niya ang mga vloggers na di umano ay nagpapakarat ng fake news sa social media. Isa ang batikan at kilalang DDS vlogger na si Banat Bay ang pumalag at binanatan itong si Congressman Abante dahil sa pagiging abusado nito at pagmamalabi sa isang vlogger at resource person na kanilang inimbitahan sa Kamara. Sa kasagsagan kasi ng pagdinig sa pilitang pinagsusori ni Abante ang kanilang resource person na si Miss MJ at kung hindi niya ito gagawin ay ipapakulong o iko-contempt ito ni Abante. Ito ay bagay na hindi nagustuhan ng netizen, partikular itong Banateros vlogger na si Banat Bay. Kayong mga vloggers, huwag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe, alam mo pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Para, kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Kung yan ang opinion namin anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? Kung ayaw mo palang mainsulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Diba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ng mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ng mukha ninyo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, tila nag-init na ang ulo ni Abante kung saan ay sinabihan niya na tanga ang mga vloggers at mga nanonood sa kanilang mga vlogs. Bagay na hindi ito pinalampas ni Banat Bay. Ayon sa kanya, hindi dapat ganito ang inaasal ng isang mambabatas na nakaupo sa kapangyarihan na iniluklok sa pwesto ng taong bayan. Ayon pa kay Banat Bay, kung masyadong balat sibuyas itong si Abante at hindi niya kaya ang mga punas sa kanya ng publiko, dapat lumayas na siya sa pwesto bilang isang lingkod bayan. Mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair. Itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Nakakalimutan nyo ata ang kapangyarihan ninyo. Nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people, Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo.
Yun ang tunay na description nyo. Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir? Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. Sa huli, matapang na pinalagan at hinamon ni Banat Bay itong si Bishop at Congressman Abante. Ayon sa kanya, kung nagagawa niya sa ibang professional na vlogger ang kanyang pananakot at pagpapahiya sa mga ito para manahimik at tumiklop sa pagpuna sa mga kamalian at anomalya sa gobyerno ng PBBM, hindi siya magpapatinag at hindi siya titiklop sa kanyang paninindigan para ilabas sa publiko kung ano ang tama at mali na kanyang nakikita at nangyayari sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagsasabi na ang mundo ay bilog, iikot yan. May mga panahon na ikaw ay makakaramdam ng tagumpay, makakaramdam na ikaw ay nasa ibabaw, pero darating panahon na nasa ilalim ka din. As a matter of fact, this is the truth. Mr. Bishop, makinig ka. Makinig ka sa akin dahil dito mo lang maririnig yan. At hindi ako titiklop dahil lang sa pinatitiklop mo kami lahat. As a matter of fact, ginawa nyo yan para kumuha kayo ng soundbites at ilantaran sa mga social media at saka sa media na kami ay tumitiklop at walang paninindigan. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Oo, yung mga yan, because they're professionals, they have to leave. Pero may mga tao pang papalag sa inyo. And ako po isa dun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka man sa hindi, pinag-isipan ko na mabuti ito. And I will rebuke you because you are a bishop. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, tama ba na sigaw-sigawan at takutin ng mga congressman ang mga vloggers na naglalabas ng kanilang opinyon base sa nakikita nilang anomalya at problema sa nangyayari sa ating bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Halatang halata na ang tinatarget po nila ay ang mga Duterte supporter lamang at yung mga sumusuporta sa, alam mo yun, sa kandidatura ni VP Sara Duterte. At syempre, ang binabanatan din nila yung mga pumupuna sa mga maling ginagawa nila. Alam nyo, hindi ho tama yung ganito. Sumama yung loob ko nung napanood ko yung hearing na ito. Kaya ikaw, Abante, mag-sorry ka sa akin, sumama loob ko. Ganun ka di ba? Yun ang totoo, ganun ka. Pagka sumama ang loob, kailangan mag-sorry sa'yo. Ano to? Kailan ka man naging Panginoon? Ha? Ang alam ko, yung pinagsisilbihan mo bilang isang bishop, ayan ang tunay na Lord of Lords. Ikaw ano, Lord? Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, backup. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung Sandali. Punahin muna natin yung mali mong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media, dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media? So, are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news? Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media.
So dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan yun? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan ho yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Wag mong pakialaman. Wag mong sakalin ng kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not, yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news, there's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan who's the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun na pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata. Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka? Onion skin ka? Ano to? Supreme Court ang nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ako hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod... So ito mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Imagine, you will force someone to apologize. Saan ka nakakita ng apology ay puwersahan? Matalino kayo, sir eh. Bishop kayo eh. Bishop kayo eh. Sigurado ako kung naging bishop kayo, nag-theology kayo eh. Saan kayo nakakita na puwersahan mong i-apologize? Ang Panginoon nga hindi puwersahan magpa-apologize eh. Now, Mr. Abante, even in apologizing, and you're not giving the person a choice by saying, iko-contempt kita pag hindi ka nag-apologize. Anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo sumunod sa iyo ang tao kung hindi paparusahan mo. Ganon? What kind of person you are? Yung totoo. Tuloy natin. po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath.
At Okay hindi daw, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na lang. po. Okay po. Kaya Maliwanag fake po. news. Yun ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko ha. Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, ikaw, ito, binanggit mo na ito ha. And this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Nasaktan siya dito, dun sa criminal forces. Akala niya siguro siya yun. Ewan ko dito, bakit mo naisip na ikaw yun? Please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore you apologize because this is Okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe, alam mo pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Para, kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali? Ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Kung yan ang opinion namin anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? So what? If you are insulted, so what? Is that illegal? Illegal po ba ma-insulto kayo? Public official ho kayo We can react to your works, to your deeds. At kung ma-insulto kayo, problema nyo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung ayaw mo palang ma-insulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Di ba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ng mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ng mukha ninyo. Statement. Again, my apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga So, tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Ganito bang leader? Kung kami man ako wala akong sinasabi, pero kung sila man, itong mga vloggers ito, sinabihan kayong sa tingin namin, tanga kayo. Kunwari lang, assuming na sinabi talaga nila yan, I do not know. Hindi ko nababasa yung mga post nila. What's wrong with that, sir? Una-una, eto basahin ko lang sa'yo. Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution. Eto Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Doon pa lang, sapul ka na, sir. Democratic.
Pangalawa, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Doon pa lang ho, nakakalimutan nyo ho ata ang kapangyarihan ninyo. Nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people ho, Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo. Yun ang tunay na description nyo. Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir? Patalino ka, sir eh. Bishop ka eh. Bakit mo nakalimutan yan? Mr. Abante, bakit? Are you going to force us to respect you? Saan yan? Saang batas po yan? Saang batas po yan, sir? Cite to me laws na kailangan hindi kami magkomento ng masama sa inyo. Cite to me laws na hindi namin kayong pwedeng sabihan. Karapatan po namin. Again hindi ko po kayo sinabihan ng tanga. Assuming lang. Let's just assume. Kasi ako, sa tingin ko, matalino kayo eh. Bishop kayo eh. Nakapag-theology kayo eh. Ang hirap yan Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. And you are lording over us. That's not the case, sir. Hindi ho yun. Mali ho kayo doon. Bakit ho? Nasa konstitusyon natin yan. Public servant po kayo. Huwag mong kakalimutan yan. Job pa lang yan, sir. Eto, antayin mo. Pag-uusapan natin ang calling mo. Pero again, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, Ikaw ang Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi nila. Point taken, madam. Alam niyo mga kababayan, huwag niyo isipin na sila ay tumiklop. Hindi po sila tumiklop. They just did that kasi actually naintindihan ko. Dahil alam ko na mayroon silang mga pamilya na binubuhay. Meron silang mga inaalagaan. Katulad ho ni MJ, ito po. Inaalagaan niya ho yung kanyang nanay. Naintindihan ko that they will do everything even to the point of being shamed by this public official. Dahil gusto lang nilang malaya na alagaan dahil ayaw nilang ma-contempt. Kasi ang kasunod niyan, pag hindi sila umattend, warrant na. And they cannot afford to hide. Why? Because inaalagaan nila yung mga nanay nila. And the others are professional lawyers, professional doctors, journalists. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko sila. But I will not stop there. Kung sa tingin nyo nakalamang kayo, easy. Sa inyo ang mundo ngayon, pero tandaan ninyo, sir, Bishop, ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit sa tingin ninyo ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog? Ba't hindi na lang square? Kaya naman niyang gawing square yun Ba't niya ginawang bilog? Alam mo bakit?
nagsasabi na ang mundo ay bilog, iikot yan. May mga panahon na ikaw ay makakaramdam ng tagumpay, makakaramdam na ikaw ay nasa ibabaw, pero darating panahon na nasa ilalim ka din. As a matter of fact, this is the truth. Mr. Bishop, makinig ka. Makinig ka sa akin dahil dito mo lang maririnig yan. At hindi ako titiklop dahil lang sa pinatitiklop mo kami lahat. As a matter of fact, ginawa niyo yan para kumuha kayo ng soundbites at ilantaran sa mga social media at saka sa media na kami ay tumitiklop at walang paninindigan. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Oo, yung mga yan, because they're professionals, they have to leave. Pero may mga tao pang papalag sa inyo. And ako po isa dun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka man sa hindi. Pinag-isipan ko na mabuti ito. And I will rebuke you because you are a bishop.